Dapat ba tayong mangamba sa banta ng nuklear ng Russia? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Noong mga nakarang araw ay inamyendahan ni Pangulong Vladimir Putin ang doktrinang nuklear ng Russia upang ipahiwatig na kung gagamitin ang mga armas ng Amerika laban sa teritoryo nito na nangyari na nga, ay maaaring humantong ito sa isang potensyal na nuklear ng konfrontasyon laban sa Estados Unidos. Ano kayang magiging implikasyon nito, kaibigan? Повторю, испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Ang Russia ay may humigit kumulang 5,500 na nuclear warheads na mas marami kaysa sa Amerika. Gayunpaman, ang Estados Unidos ay mayroon ding libo-libo. Mas mahalaga kaysa sa dami ay kung paano at saan nakadeploy ang mga ito. Sa kasalukuyan, ang Russia ay may 1,700 deployed nuclear warheads, bahagyang mas marami ng halos 200 kaysa Amerika. Pareho nilang ginagamit ang tinatawag na nuclear triad. Una, ang Land-Based Intercontinental Ballistic Missiles or ICBMs. Itong pinakamakapangyarihang bahagi ng kanilang arsenal. Pangalawa, ang Ballistic Missiles Firing Submarines, mga submarino na maaaring maglunsad ng missiles mula sa karagatan. Pangatlo, ang aircraft armed with nuclear-capable missiles. Ito naman ay mga eroplano na pwedeng maghatid ng cruise missiles na may nuclear warheads. Ang dalawang bansa ay may kakayahang sirain ang isa't isa ng maraming beses gamit ang kanilang mga armas nuklear. Karaniwang ruta ng kanilang mga missiles ay dumadaan sa ibabaw ng North Pole, kaya't hindi ito lilipad sa ibabaw ng Europa o ibang mga bansa. Sa loob ng 20 minuto, maaaring makarating ang missiles mula Russia patungong Amerika o mula Amerika patungong Russia. Kung susuriin ang mga base ng mga ICBMs ng Russia, ang kanilang mga armas ay may saklaw na hanggang 6,000 milya. Ang mga ballistic missile submarines naman ay maaaring mag-operate mula sa Norwegian Sea, Bering Sea o kahit sa Atlantic Ocean. Sa madaling salita, parehong may kakayahan ng Russia at Amerika na abutin ang isa't isa mula kahit saan sa mundo. Habang modernisado na ang kanilang mga pwersa, ang struktura ng kanilang mga arsenals ay hindi nagbago mula noong 1970s. Ang malaking pagbabago ay nasa larangan ng armas control. Noong dekada 70, maraming kasunduan ang ginawa upang magbigay ng prediktibilidad at bawasan ang panganib ng nuclear war. Gayunpaman, sa mga nakarang dekada ang mga kasunduang ito ay naglaho dahilan upang maging mas delikado ang mga pahayag ni Putin ngayon. Sa gitna ng digmaan sa Ukraine, ginagamit ni Putin ang banta ng armas nuklear upang takutin ang kanluran, lalo na't patuloy na sinusuportahan ng NATO ang Ukraine. Ang paggamit ng armas ng Amerika laban sa Russia ay nagbibigay kay Putin ng dahilan upang ipaliwanag sa mga mamamayan ng Russia ang kanyang matinding paninindigan. Ang posibilidad ng paggamit ng nuclear weapons ay nananatiling mababa dahil ang parehong panig ay alamang kahihinatnan ng isang ganap na nuclear exchange, destruction ng buong mundo. Gayunpaman, ang pagkawala ng mga kasunduang pangkontrol tulad ng INF Treaty at ang pagtatigil ng mga negosasyon sa New START Treaty ay nagdagdag ng tensyon. Ang pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ng international na komunidad ay muling buhayin ang diplomasya at siguruhing kontrolado ang anumang posibleng eskalasyons. Ngunit habang nananatiling bukas ang posibilidad ng mga aksyon radikal mula sa alinmang panig, mahalaga ang panatilihing mapagbantay at ang pagbibigay prioridad sa kapayapaan. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay tila hindi pa rin natatapos.
Araw-araw ay napapabalita ang walang humpay na pagpapalitan ng missiles mula sa magkabilang panig. Ayon sa ulat, ginamit na ng Ukraine ang Army Tactical Missile System o ATAC-MS sa Bryansk, Russia. 5 missiles ang tumama sa rehiyon na naging sanhi ng pagkasunog ng mga military facilities, kabilang ang mga bunker at imbakan ng bala. Ang ATAC-MS ay isang surface-to-surface ballistic missiles na may kakayahang tumama sa layong 300 kilometro. Dinisenyo ito ng Lockheed Martin at maaaring gamitin sa mga launcher tulad ng M270 Multiple Launch Rocket System at M142 HIMARS. Bukod dito, iniulat din ang paggamit ng Ukraine ng 10 Storm Shadow missiles, isang makapangyarihang missiles na gawa ng United Kingdom na may saklaw na 250 kilometro. Hindi naman nagpaawat ang Russia. Ginamit nila ang bagong conventional intermediate range missiles na tinatawag na Oreshnik sa Dnipro, Ukraine. Ayon kay Pangulong Vladimir Putin, bahagi ito ng kanilang paghihiganti sa paggamit ng US missiles ng Ukraine. Kasama rin dito ang pag-aproba ng bagong nuclear doctrine kung saan malinaw na sinasabing maaaring gumamit ng nuclear weapons ang Russia bilang tugon sa anumang pag-atake sa kanilang teritoryo. Sinabi pa ng Russia ng kanilang mga armas ay maaaring gamitin laban sa anumang bansa na magpapahintulot na gamitin ang kanilang teritoryo para sa pagsalakay sa Russia. Ayon kay Putin, ito ay isang malinaw na babala sa NATO at mga kalyado nito kabilang ang Estados Unidos. Malaki ang naging papel ng suporta ng ibang bansa sa nagpapatuloy na digmaan. Ang Estados Unidos ay patuloy na naglalaan ng modernong kagamitan sa Ukraine tulad ng HIMARS at mga missile system. Samantalang Russia ay patuloy na tumatanggap ng tulong naman mula sa North Korea. Ayon sa ulat, 100,000 sundalo mula sa North Korea ang maaaring ipadala upang tumulong sa Russia at kasalukuyan ng may 11,000 sundalo ang nagbabantay sa rehiyon ng Kursk. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, nagiging malinaw ang epekto nito sa buong mundo. Bukod sa banta ng nuclear war, milyong-milyong inosenteng buhay ang apektado at ang pandaigdigang ekonomiya ay patuloy na naghihirap. Sa kabila ng lahat, marami pa rin ang nananawagan para sa diplomatikong solusyon sa halip na magpatuloy ang digmaan. Ang tanong ng marami, magpapatuloy pa kaya ang digmaan na ito tungo sa World War III o magkakaroon ng pagkakataon para sa kapayapaan bago pa mahuli ang lahat? Ang sagot ay nakasalalay hindi lamang sa Russia at Ukraine, kundi sa bawat bansang may papel sa pandaigdigang diplomasya.